Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito, si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idiray Eclio Sr., King of all kings, Master Robin Baray Eclio Jr., Divine Grand Master Robin Madron Eclio I. Pizza 10 po ngayon buwan ng Oktobre 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay na aking Diyos, Divine Master Robin Idiray Eclio Sr. Nung kanyang kapanahonan na nasa Puyangi na siya, nasa Sitio Puyangi, Barangay Matingbi, Dinagat Islands, mga kapatid. Patuloy nga ang kanyang paggamot doon sa Sitio Puyangi sa pamagitan lamang ng kubo-kubo na kanyang ginawa na gawa mula sa round post o round timber na may bubong na kugon. Kugon lang ang bubong mga kapatid. At tuloy nga ang pagdagsa ng libo-libo katao na dumating araw-araw mga kapatid para magpapagamot sa kanyang divine healing na klase na paggagamot. At yun na nga, pagka Abril 11, 1963 ay pumunta siya doon sa Lake Panimaloy, Don Carlos, Bukidnon para mabuo ang una niyang mga katauhan, una niyang mga tauhan o tinatawag niyang First 13. Binuo niya ang First 13 mga kapatid doon sa Lake Panimaloy, Don Carlos, Bukidnon. Ang First 13 na binuo niya, ang una niyang mga alagad, una niyang mga kinatawan, kumbaga, na kanyang inutusan sa pagmamisyon sa buong Pilipinas. At ang mga First 13 na yun ay sina Arsenio Nazareno, Leonardo Gigas, George Idira, Cupertino Idira, Francisco Inerio, Cipriano Otero, Pedro Montebis, Ignacio Sombrado, Pedro Tukib, Carlos Rabilo, Rolando Buray, si Masongsong at saka si Rupino Romero. Yan yung 13 mga kapatid na pinakaunang alagad ni Panginoong Divine Master Robin Idiray Eclio Sr. Sila yun mga kapatid, yung 13 na yon na binuo niya. At dahil pagkabuo niya sa unang 13 ay luha ang kanyang binibindisyon nito. Luha mula sa kanyang mga mata ang kanyang binibindisyon bilang palatandaan na sila ay kanyang makikita kahit saan man ito magpunta. At luha din ang kanilang ibabayad kung sakaling sila ay magiging failure o magiging hindi magtatagumpay sa kanilang misyon na ginagawa. Yan ang kanyang sinabi doon sa 13 mga unan niyang tauhan mga kapatid. At dahil doon sila na ang tumuloy sa panggagamot. Inikot nila ang buong Pilipinas. Inikot nila ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Iba't ibang mga probinsya ng Pilipinas. Mula sa Luzon, Visayas at saka Mindanao. Inikot nila yon mga kapatid. Kaya nga, dahil sa kanila na ring tulong na ginagawa na pagmimisyon, ay mas lalong dumagsa ang dami ng mga tao doon sa Sitio Puyangi na libo-libo. Mas lalong dumami ang dumagsa. At si Panginoong Divine Master Robin Idiray Eclio Sr. ay nandun rin sa Puyangi. Tuloy ang paggamot ng mga libo-libo sa mga tao na dumagsa doon na gustong magpapagamot sa kanilang mga karamdaman. Mga karamdaman na inayawan na ng mga doktor. Mga karamdaman na hindi na narulanasan at nag-aantay na lang kung kailan sila mamamatay. Mayroon ang mga taning ng mga sakit na dumagsa doon. Ngunit sa isang iglap lang, nawala lahat. Nalunasan lahat ang kanilang mga dinaramdam at umuwi sila sa kanilang mga pamamahay na masaya at dala ang malaki ng pag-asa sa kanilang bagong buhay na tinatamasa. At dahil doon mga kapatid, yung ibang mga nagpapagamot ay doon na rin tumira sa Sitio Puyangi. Dumami na ang mga kabahayan doon sa Sitio Puyangi dahil tumira sila doon dahil sa mga explanation na ginawa ni Panginoong Divine Master Robin Idiray Eclio Sr. kung ano ba talaga ang tunay na kaligtasan sa isang tao. Spiritual na mga
kaligtasan, mga kapatid. Nang dahil diyan, ang iba ay doon na tumira dahil gusto nila makasama si Panginoong Divine Master Benedict Jr. upang matutunan rin kung paano ba ang kaniyang klase na ginagawa na panggagamot. Kung ano ba ito, kung paano ba ito gawin. At ito, itinuro din ito ni Panginoong Divine Master Benedict Jr. noon sa kaniyang mga tauhan. Hindi niya iyon pinagkait, mga kapatid. At dahil diyan, sa libu-libong dumadagsa at ang iba ay nanirahan na nga at dumami na ang populasyon sa sitio Puyangi, ay nakita iyon ng mga dalubhasa, ng mga doktor, mga opisyalis na mismo doon sa Surigao City, na nakita nila ang biglaang pagdami ng mga tao na dumarating at nanirahan sa sitio Puyangi, Matingbi, Dinagat Islands Province. Kaya napag-isipan na ni Panginoong Divine Master na itayo ang isang asosasyon dahil kini-question na siya ng legality sa kanyang mga ginagawa, dahil mayroon ng mga ginagawa niya, pahina na, gumagawa na siya ng mga pantalan, gumagawa na siya ng mga delegation offices, gumagawa na siya ng chapter offices dito mismo sa Dinagat, dahil ang mga tao ay nagsipagpuntahan man doon sa iba't ibang mga lugar dito sa Dinagat Islands. Doon na rin sila tumira kung saan sila kung saan nila nakita ang magandang pamumuhay nila. Kaya pagka July 30, 1965, binuo ni Panginoong Divine Master ang isang asosasyon at ang mga incorporators. Binuo niya ang asosasyon na Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, at na kumpleto ang mga papilis nito pagka October 19, 1965, dineklarar doon sa Securities Exchange Commission with SEC registration number 28042 na ang Philippine Benevolent Missionaries Association ay ang opisyal niyang pangalan at ito ay registered na sa Securities Exchange Commission. At sa taon ding iyon at sa pitsa din yung October 19, 1965 ay siyang pagka-deklarar din ng sitio Puyangi bilang isang barangay San Jose na sakop na sa lungsod ng Dinagat bilang pagkilala sa pangalan ng bayaning si Dr. Jose Rizal at sa pangalan ng kanyang ama na si Jose Icleo, mga kapatid. Kaya San Jose ang tawag ng barangay. At dahil dyan sa pagkabuo ng asosyasyon PBMI ay mas lalong dumadami ang mga taong tumitira doon sa sitio o doon sa barangay San Jose na dumami ang mga gustong tumira at dumami na rin mga kabahayan. Dumami na ang gustong matuto kung ano ba talaga ang Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, mga kapatid. At sa susunod kong tatalakayin sa inyo ay ito na, yung Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Kung ano ba ang mga kahulugan nito, dahil ang PBMI ay meron niyang 4 na kahulugan. Mayroong 4 na kahulugan. At mayroon niyang mga ibig sabihin, kung ano ang ibig sabihin ng mga kahulugan na yan. Yun ang tatalakayin ko sa inyo sa susunod kung video na ipapalabas para maintindihan nyo kung ano ba talaga ang purpose and mission of the Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated dito sa mundo. Ano ba ang pakay niya? Bakit itinayo ito ni Panginoong Divine Master Benedict Jr.? Bakit mayroon pang PBMI na tinayo dito sa mundong ito? Kung ano ba talaga ito? Ano bang misteryo behind the Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated? Ano ba ang nasa likod? Sino ba ang mga nasa likod ng asosasyong ito? At saan ba ito kinuha? Bakit mayroon ito? Ano ba ang kadahilanan ng pagtayo ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated? Yan ay isasalaysay ko sa inyo, mga kapatid, upang maintindihan nyo kung ano ba talaga ang asosasyon na PBMI. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pag-subscribe niyo sa YouTube channel kong ito, sa aking Diyos, Divine Master Benedict Jr., King of all Kings, Master Ben Benedict Jr., Divine Grand Master Ben Madon Icleo I, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga nag-comments, nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Maraming salamat sa inyong mga magandang comments, at sa mga hindi magandang comments, sa inyo po yan, desisyon nyo po yan. Wala akong pakialam kung sino ang tinatawag niyong Diyos, kung sino ang Diyos ninyo, kung ang Diyos nyo ay si Allah, kung ang Diyos nyo si Jehovah, Diyos nyo si Yahweh El Shaddai, Diyos nyo si Buddha, Diyos nyo si Jesus Christ. Wala akong pakialam dyan. Diyos nyo si Jehovah, wala akong pakialam dyan. Ang pakialam ko lang, kilala nyo ba
ang Diyos ninyo? Kilala niyo ba? Alam niyo bang history ng Diyos ninyo? Dahil kung alam niyo ang history ng Diyos ninyo, yan, tauhan kayo ng Diyos ninyo. Dahil ang tunay na tauhan talaga ng Diyos ay alam niya ang history ng kaniyang Diyos. Lagi niyo talaga yung isiksik sa isipan niyo at sa puso niyo. Dahil paano kayo magiging isang binhi? Paano kayo magiging isa sa mga maliligtas? Gayong wala kayong alam na history ng iyong Diyos. Kung kayo ay isa sa maliligtas, isa kayo sa magiging binhi, magkakaroon na rin na kayo ng anak, bagong anak. So paano niyo ba ipakita, mapaliwanag sa inyong anak na ang Diyos ay ito ang Diyos. Ito ang history ng Diyos. Ito ang kaniyang mga ginawa dito sa buong mundo. Kung wala kayong alam niyan, kung wala kayong alam sa history ng Diyos, paano niyo yan maipa-relay? Paano niyo yan igawing bagong Biblia? Paano niyo yan gawing bagong libro? Ngayon wala kayong alam sa history ng Diyos ninyo. Kaya alamin niyo ang history ng Diyos ninyo. Dahil kung alam niyo ang history ng Diyos ninyo, kayo ay tunay na tauhan niya. Alamin niyo ang history ng pinaniniwalaan ninyong Diyos. Dahil paano kayo magiging living witness of God? Gayong wala kayong nalalaman, wala kayong may testimony, wala kayong may sasalaysay. Paano kayo gawing living witness? Wala nga kayong nakita na Diyos Magiging living witness kayo, wala kayong nakitang Diyos. Kaya itong sinasabi ko, ito ay totoo dahil mga testimony ito ng mga buhay na saksi rin sa pagmimisyon ni Panginoong Divine Master Bandera Jr. nung kaniyang kabataan, nung kaniyang kapanahonan, nung 1946 mga kapatid, nung 1934. Kaya sa inyong lahat na nag-comments, sa inyo yan, sa inyo yung mga comments na yan. Isa lang masasabi ko dyan, kilala mo ba ang Diyos mo? Dahil kung hindi mo kilala ang Diyos mo, ganyan ka rin. Mamamatay ka pa rin. Mamamatay ka pa rin. Dahil pag kilala mo ang Diyos mo, hindi ka na mamamatay. Hindi ka na mamamatay. Bakit ka mamamatay? Kilala mo ang Diyos mo. Ang Diyos ay nakatira dito sa puso. Paano ka mamamatay? Namamatay ka dahil ang Diyos mo ay patay rin. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Magandang umaga ulit sa inyong lahat.